Nangyari po ito, matagal na panahon na ang nakakaraan. High school student pa po ako noon. Nangyari din po ito sa May Calbayog, Samar. Second year high school po ako noon, 1997. By the way, tawagin nyo na lang po akong Reynold. Noon po, ako yung tipong estudyanteng palagi na lamang pong nabubuli. Yung palagi na lang bang pinagkakatawanan, palaging kinukunan ng baon, palaging dinudukutan ng pera, sinasaktan, kinukutongan, inuutusan, at kung ano-ano pa. Buling-buli talaga ako noon. Pero anong magagawa ko? Wala. Hindi naman kasi nakikinig yung mga teacher namin. Yung mga teacher sa mga palabas, totoo po yan. Walang mga pakialam yan. Ewan ko na lang sa mga teacher ngayon. Dahil po doon, palagi po ako nag-iisa. Sa pagkain, sa pag-aaral, sa paglalakad, sa mga activities at kung ano-ano pa. Ang nangyayari na lang po noon, binabawi ko na lang po sa pag-aaral. Palagi po ako nasa top niyan. Top 1, top 2, top 3. Diyan po naglalaro ang posisyon ko. Sinabi ko noon sa sarili ko na balang araw, kung minamaliit man ako ng mga tao noon, makakabawi rin ako sa kanila sa tamang panahon. Dahil nga palagi akong nabubuli, hindi ako nakakapag-CR sa mga normal na CR doon sa eskwelahan namin. Kasi kapag may nakakasabay ako, madalas sinasaran ako ng pinto, hindi ako pinapalabas, binubuhusan ng tubig, masama iniihian pa, o di naman kaya binabato ng mga dumi. Ganoon kabrutal ang buhay ko noon. Kaya naman ang palaging nangyayari sa akin kapag naiihi o nadudumi ako, doon ako nagpupunta sa CR na hindi na po nagagamit ng mga estudyante. Lumang CR po ito doon sa may eskwelahan namin. Kumbaga sira-sira na. Madumi, mabaho, napakamagulo. Sira-sira na nga rin yung bubong Pero wala akong pagpipilian. Mulat sa pool, doon na talaga ako nagbabawas. Isang araw po noon, lunch break, katatapos ko lang po kumain na mag-isa. Punta po ako ng CR, kailangan ko kasing umihi. Napakabaho doon pero wala naman akong pagpipilian. Nang matapos po akong umihi, naglakad na rin po ako papalabas ng CR na iyon. Pero pagbukas ko po ng pintuan at pagtapak ko po ng paa sa labas, laking pagtataka ko po ng ibang lugar na po ang napuntahan ko. Yung eskwelahan, yung mga mapuno, yung bundok sa gilid namin, hindi ko na nakita. Yung lugar na napuntahan ko, para bang ibang mundo. Yung mga puno, kulay pula. Yung mga damo, iba rin po ang kulay. Yung kalangitan, imbis na asul, kulay pink po. Yung pakiramdam din po sa paligid, kakaiba rin. Mainit. Yung para bang maalinsangan, kakaiba rin po yung amoy. Hindi ko maipaliwanag, para siyang alimuong. Alam niyo yung pagkatapos ng ulan, tapos biglang umaraw? Ganoon po. Pagbalik naman ng lingon ko sa may pintuan, laking pagtataka ko na lamang dahil imbis po na CR na sira-sira ang makita ko, isang puno po ito na merong pintuan. Siyempre ang unang pumasok sa isip ko, pumasok ulit doon sa pintuan. Ngunit ang pinagtataka ko na lamang po, nawalan po ito ng doorknob. Ang meron lang, suksukan po ng susi. Sa mga sandaling yun, akala ko'y nananaginip lamang ako. Baka nakatulog lang ako noong naglalunch ako. Ang ginawa ko, pinagsasampal ko ang sarili ko. Kinurot ko ang mga singit ko, ang tagiliran ko, sinuntok ko pa nga ang tiyan ko. At lahat ng yun, naramdaman ko ang sakit. Sobrang sakit. Sa madaling sabi, Totoo ang naranasan ko. Hindi ko alam kung papaano nangyari yon pero napunta ako sa ibang mundo. Nagpapanik na ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Paano ako makakabalik sa pinanggalingan kong lugar, sa pinanggalingan kong mundo?
Gustuhin ko mang umalis, magtanong, maghanap ng tulong. Pero baka naman kasi maligo ako. Baka hindi na ako makabalik sa puno na iyon at tuluyan na akong hindi makabalik. Pero dahil wala naman akong paraan para mabuksan ang pinto na iyon, wala akong nagawa kundi ang maglakad papalayo. Ang ginawa ko na lang, kumuha ako ng maraming bato. As naglagay po ako ng mga bato sa dinadaanan ko para may palatandaan ako kapag kailangan ko nang bumalik. Nagpatuloy po ako sa paglalakad. Pero ang pinagtataka ko, habang lumalayo po ako, napagtatanto ko po na ibang-iba po talaga ang lugar na iyon o mas maiging sabihin ang mundo na iyon kumpara sa mundo natin. Nakakita nga ako ng ilog Imbis na asul o kaya naman transparent yung tubig po, kulay pink, katulad po ng kalangitan ng himpapawid. Tapos po, yung mga puno ay talagang kakaiba rin. Mas palaki ng palaki. Mas kakaiba ng kakaiba. Hanggang sa maya-maya po, nakakita ako ng kakaibang mga tao na naglalakad sa di kalayuan. Hindi po normal ang mga itsura nila. Para bang hayop yung itsura nila pero yung katawan po nila, pang tao. Kamay, paa, tiyan, likod. Pero yung itsura po, hindi ko po maipaliwanag. Parang aso na unggoy. Tapos ang kakaiba po sa kanila, nagliliwanag po ang buo nilang katawan. Nakakatakot sa totoo lang, pero sa kabilang banda, nakakamangha rin po. Hindi ko nga malaman sa sarili ko noon kung ano ang pumasok sa isip ko. Kasi, plano kong pumunta doon sa kanila at manghingi ng tulong. Magtanong kung nasaan ako, kung ano bang nangyayari sa akin, kung papaano ako napunta doon. Nang aktong dalakad na nga ako papunta sa kanila, ay laking gulat ko na lamang po nang bigla pong may nagtakip sa bibig ko at humila sa akin sa kung saan, papalayo doon sa mga taong umiilaw na naglalakad. Gulat na gulat ako noon pero wala akong naging laban kasi may kalakihan po yung taong humablot sa akin. Hanggang sa maya-maya, nang madala na po ako sa bandang malayo, laking gulat ko na lamang po ng isang matandang lalaking matangkad ang bumungad sa akin. Anong ginagawa mo rito? Bakit narito ka? Ayun, sa wakas, nakakita rin po ako ng pwede mapagtanungan. Sandali, huwag mo sabihin, hindi ka taga rito, tama ba? Hindi po. Nasaan po ba ako? Nasa mundo ka ng mga engkanto iyo. Saan kayo nakapasok? Anong lugar? Ano pong ibig niyo sabihin? Anong bayan mo? Sa Kalbayog Samar po. May nabuksan na naman sigurong lagusan. Sabihin mo, lumabas ka ba sa isang puno? Pintuan na walang pihitan? Opo. Mabuti. Halika! Mabilis kami naglakad ng matandang lalaking yun. Hawak-hawak niya lang ako. Ang dami ko ngang gustong ibatong tanong sa kanya pero hindi ko na nagawa. Nang makabalik kami doon sa may puno na may pinto, agad po siyang naglabas ng mga susi. Napakarami po at lahat ng susi na iyon nagliliwanag. Sinuksok niya po yung nagliliwanag ng berde tapos pinihit. At walang ano-ano, nagbukas po ito. Huwag kang mag-alala iyo. Magiging maayos na ang buhay mo. Ang mga taong may pinagdadaanan lamang ang makakabukas sa pinto na ito. Maswerte ka't ako ang nakapulot sa iyo. Magiging maganda na ang buhay mo mula ngayon. Tinulak ako ng matandang lalaki doon sa loob. Tapos walang ano-ano. Sinarado niya ang pinto. Pagtingin ko naman sa likuran ko, nandoon na ako sa CR na sira-sira. Ang baho. Pero sa totoo lang, yung baho na yun, talagang nagpasaya sa akin. Pagbukas ko naman ng pintuan, sa wakas nakita ko ng muli
ang eskwelahan ko. Kung anong oras ako nawala, ganun din ang oras kung kailan ako nakabalik. Takad-taka nga ako noon kasi halos 4 na oras akong naglalakad doon sa mundo na iyon. Pero papaanong parang wala pong nasayang na mga sandali. Binitbit ko ang mga gamit ko at bumalik ako doon sa classroom ko. Ang pinagtataka ko po noon, nagbago na po ang pakikitungo sa akin ng mga kaklase ko. Kung dati pagpasok ko palang pinagtatawanan na ako, sa mga sandaling yun, binabati ako ng mga kaklase ko. May mga nagtatanong sa akin kung ano raw ba yung gagawin namin sa project namin. May nagpapatulong sa akin sa assignment. Yung mga bully noon, inaakbayan ako. Parang tropa nila ako. Basta, yung dating bully, parang sinasamba na noon. Parang isa na ako sa mga leader nila. Yung parang ako na yung pinakamatalino. Ako pa yung namumuno sa mga bully. Hindi ko alam kung papaano nangyari yun. Pero bigla ko namang naalala yung sabi ng matandang lalaki doon sa pinanggalingan kong mundo. Sabi niya, magbabago na raw ang buhay ko. Matatapos na raw ang problema ko. Mula po noon, nagbago na nga po ang buhay ko. Hindi na ako binubuli. Marami nagkakagusto sa akin. Tapos top 1 pa ako. Hanggang maging 4th year high school. Actually, parang nagbago na nga rin po yung personality ko noon. Yung para bang naging confident na ako. Nagkaroon na rin ako ng sense of fashion. Hanggang sa nag-college. Hanggang sa nakagraduate. Hanggang sa heto. Meron na po akong sariling pamilya. Sa totoo po niyan, marami akong bagay na siniliksik tungkol sa nangyari sa akin. Maraming lumalabas sa sagot. Pero 2 lang po ang talagang kinakapitan kong matibay na sagot. Una, yung tinatawag nilang mundo ng biringan. May posibilidad na napadpad ako sa mundo ng mga engkanto. Tapos may magic na nangyari kung bakit naging ganoon ang buhay ko. Samantalang yung isa naman, yun ang tinatawag nila na secret timeline. Kumbaga, dito na po papasok yung parang sa Marvel, yung maraming alternative universe. Yung mundo na kinalalagyan ko noon, iba sa mundo na napuntahan ko ngayon. Siguro, nagkapalit kami nung sarili ko na nanggaling dito sa mundo na ito. Siya naman yung nabubuli doon sa kabila. Tapos ako yung napunta dito sa sikat na ako. Sa successful na ako. Honestly, marami pang ibang sagot na lumalabas sa tanong ko kapag nagre-research ako sa internet. Pero palagay ko, heto lang talaga ang pinakasagot sa mga yon. Palagay nyo, ano nga kaya ang nangyari sa akin noon? Honestly, kaya ko rin isinend itong kwento na ito dahil nagbabakasakali ako na makakuha ako ng kasagutan sa matagal ng tanong na naglalaro sa isipan ko. Ano nga kaya ang nangyari sa akin noon?